a lot happened. Like, totally broke my heart. I lost myself. I lose weight. And everything happened last March. Pero karamihan sa inyo alam na merong graduation gift si mommy sa akin, which is the iPhone 14 Pro Max. Unfortunately, someone stole it from me. Inanifest ko graduation gift ni mommy. Kaya nga ako nagtrabaho. Tapos yung mga pending works ko, pending collabs ko, nandun din. It's like, sobrang nabalian ako. Yun yung first phone ko na hindi second hand. Tapos babayaran ko pa siya hanggang August. Hi significant viewers, it's me again, Sydney, and it's been a while. Nagkaroon ako ng pahinga sa pag-vlog. Actually, I didn't plan to make a rest or do a rest. A lot happened. Like, totally broke my heart. I lost myself. I lose weight. And everything happened last March. So, siguro karamihan sa inyo alam na merong graduation gift si mommy sa akin, which is the iPhone 14 Pro Max na ang tagal-tagal ko minanifest. And unfortunately, someone stole it from me. So, here's how it happened. Sorry if from time to time nawawala ako sa focus kasi at this point, mid of April, I still don't know how. I'm trying my best na maging okay. Papasok na ako nun sa work ko. Shift ko is like 11 a.m. Actually, ang tagal ko ng shift sa 11 a.m. Dun pa ako nakatira sa Malibay, Maricaban. And matagal na akong binalaan ng mga ka-workmate ko na wag daw doon kasi sobrang gulo. As in, sobrang dangerous nung lugar na yon. Hindi ako naikinig kasi tiwala ako sa sarili ko na matapang ako. Kaya ko yan. Walang mangyayari sa akin. Lagi ako nag-aalat ng time 2 hours prior to my shift para sa travel time ko, and dun na ako sa work ko nag-makeup. Umalis na ako ng 9 a.m. Pupunta na ako sa may sakay ng jeep. While on my way, merong babaeng mahaba ang buhok hanggang bewang. Sobrang bagal niya maglakad. So, inunahan ko siya. In-overtaken ko siya. And then, nakapila na ako sa may jeep. Actually, kapag sasakay ako ng jeep, it's either sa tabi ako ng driver or sa likod ako ng driver para safe. Nagulat ako, yung babaeng in-overtaken ko, nauna pa siya sa akin sumakay ng jeep at sa tabi pa ng driver. Tendency, sa loob ako ng jeep sasakay, which is dapat ay plan niya sa likod ng driver. Pero meron babae pong nauna sa akin na sumakay, and then sa may gitna siya sumakay, and then hinaharang niya yung paa niya dun sa lakaran. Hinahawi ko yung paa niya, pero ayaw niyang alisin. So, ang tendency, napaupo ako sa gitna. It was March 14, birthday ng pinsan ko. Binati ko siya, nag-update din ako sa boyfriend ko and such, and konting scroll sa TikTok. And then, umikot yun sa may Magallanes, and then pabalik na papunta sa MOA. Malapit ako sa may tulay, na malapit sa may EDSA, ganon. Yung mama, sa kanan ko, one seat apart kami, kinulbit ako. And then, sabi niya, tinapunan ka ng driver. Di ba ganun ako? Sabi, bakit? Bakit ako tinapunan? Sabi niya, ewan ko, sira ulo ata yun eh. Okay. Ako kasi, since magpapalit naman ako ng damit sa Soler, hindi ko na dapat siya papakalman. Kasi, the more napakalman mo yung liquid na tinapon sa akin, which is fishball sauce, kakalat lalo. Yung nasa harap kong lalaki, bigla siya nagka-tissue. Tapos, inaalok niya sa akin. Ayoko sana, or ako dapat personally kukuha ng tissue, tapos ako sana magpupusnas. Ayaw niya. So, ang ginawa niya, siya talaga yung mablat. Ito yung phone ko, hawak ko. Tapos siya talagang gumano na sobrang tiin. Ayoko pa naman sa feeling na may ibang tao, lalo kung lalaki, na hahawak ng harap ko. Ayaw nang ganon. So, super na-distract talaga ako. I don't know if hawak ko pa yung phone ko noon, nilagay ko ba sa bag ko or what. Then, after niya gawin yun, bumaba na yung mama. Tapos, kinuha ko yung stockings ko sa bag ko, tapos pinanasok ko. Then, nahanap ko na yung phone ko sa bag ko kasi sabi ko nga, pipicturean ko sana. Sabi ko, ano ba naman yan? Sumakay lang ng jeep, ganyan. And then, sabi ng lalaki pa sa harap, may kinuha yata sa'yo yung lalaki. Chinecheck ko na yung bag ko, cellphone ko. Bumaba ako ng jeep. Sigaw na ako doon. Then, umuupo ako sa ko, sige, ano pong next step ko? Ano po bang gagawin ko? Ano ba dapat gawin ko? Kumalma daw ako, ganyan. Tapos, sobrang chill pa nila. Sabi ko, the fuck? Nandun sa cellphone ko, lahat ng accounts ko, lahat ng
ng online banks ko, sa notes ko, and everything. Wala na akong pakialam sa mga gallery and all eh. Kasi yung notes talaga yung pinaka-importante sa akin. Tsaka yung mga online banks ko. Buti ninanakaw sa akin yung wallet ko. Pagkakita ko sa CCTV, walang kwenta and all. Tinanong ko pa yung security sa kabilang mga stores. Alam mo yun, as in wala silang kwenta. My God. Sobrang nakaka-stress talaga sila hanggang ngayon kung iisipin ko. So, nakakita ko ng angkas. Sabi ko, Kuya, hatid mo ko sa Soler. Meron akong pera. Go. Then, tanong sa akin si Kuya. Sabi ko, Kuya, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Basta, papuntahin mo lang muna ako sa Soler. Kasi nasa isip ko, matutulungan ako ng Soler. Matutulungan ako ng concierge team ko. Pero nasa isip ko na, I'm a concierge agent. Lahat ng problema sa amin din pinupunta. Basta sabi ko, kailangan ko lang talaga ng telepono. Kailangan ko nito kasi meron mga similar cases. Not so similar, pero when it comes to bank concerns kasi, we can dial it to our telephone. So, mas easy sa akin. The moment I step in sa Soler and then I tap in, nag-tap in pa ako sa ano ko. Kasi akala ko mapapasok ako. Winidraw ko lahat ng pera ko. Both banks ko. Tapos nagtira lang ako ng 100 pesos or less. And then, punta ako sa back office namin. Sabi ko, hindi ako makapasok, nanakawan ako, ganyan. And then, pinablock ko yung online bank ko sa isa. And then, yung isa, pag-uwi ko na agad ng Lipa. Kasi, at same day, umuwi na din ako noon. Kinuha ko lang yung laptop ko and iPad and yung iPhone X ko, which is, alam niyo na yun, nag-green na yung screen niya, diba? Tapos wala na talaga siya. And then punta na ako Buendia. Tapos sumakay na ako, pumuwi na ako ng Lipa. Dumiretso ako sa boyfriend ko kasi nakigamit ako ng messenger sa work ko para tawagan ko yung boyfriend ko. Kasi wala talaga akong emergency contact number. Lahat nasa cellphone ko. Wala ako sa wallet ko. Hindi ko tanda yung cellphone number ng mommy ko. Hindi ko nga din tanda accounts ko. Then punta ako ng Power Mac, pinalost phone ko. After ko mapalost phone, Barako Fest ng March 14, 15, 16. Nanood kami 16 and 17 ata, ganun. So, nanood kami ng jowa ko ng Barako Fest nung 16. Pauwi na kami na 9:52. On the way kami nasa car. Nag-notif sa kanya, sa phone niya, sa phone number. Kasi yun yung niregister ko nga. Na-detect nga, nasa Taguig Skyway na yung cellphone ko. Syempre, hindi ko na siya paano pa, diba? Paano pa? Iyak lang ako na iyak noon. Iyak ako na iyak. Sabi ko, cellphone yun na minanifest ko, graduation gift ni mommy. Graduation gift ni mommy. Nainisip ko, kaya nga ako nagtrabaho. Kaya nga ako nagtrabaho dito sa Manila. Para, number one, para nga mabayaran ko yun ng buo. Kahit napakadaming signs na manatili ako sa Batangas. Pero I need the money ASAP. Tapos yung mga pending works ko, pending collabs ko, nandun din. It's like, sobrang nabalian ako. Yung Barako Fest, ang ganda sana niyang i-content. Siguro, mataas sana yung revenue, pero wala eh. Di ko siya na film, di ko siya na shoot. Ang dami naging ganap na sayang. And ang dami kong pending collab sa cellphone na yun. Ang dami kong memories, ang dami kong hindi ko pa na-upload. Pero yung fact talaga na pinaghirapan yun ni mommy. Yun yung first phone ko na hindi second hand. Tapos babayaran ko pa siya hanggang August. Yun kasi yung masakit eh. Yun yung masakit. Yung magbabayad ka pa din. Kahit wala na sa'yo. Napakaswerte nung kumuha na yun. That's 512 gig. I only use 50. That's has a 98% battery health. Naalaga-alaga ako. Fuck. Hindi ko alam kung anong klaseng sign yun. Kasi daming sign na manatili ako sa Batangas. Pero sinantabi ko yung lahat. Galing ako sa condo, lumipat ako sa Malibay. After 3 days, nagkasunog na agad. Alam mo yun, sa 3 months ko sa Manila, buwan-buwan ako naglilipat. Buwan-buwan akong nakakaranas ng mali and something. Sobrang nakaka-down. Nakakala ko, ayoko na. Pero hindi, kailangan ko pa din kumayod. Kailangan ko pa din bunuin yun. Nag-leave ako. Leave without pay for a week. And sobrang laki ng kaltas nun sa akin. Pero I needed that rest. I needed that pahinga. And nung bumalik ako sa Manila, naiyak pa ako. I can insert the clip na naiyak pa ako. And sobrang trauma ako na mag-commute. Kasi lumipat ako na ako, ganun. Until now, sobrang hirap pa rin sana mag-commute.
pero hindi na ako nagamit ang phone. Ang ginawa ko pa next, pumunta ako ng National Telecommunications, pinablock ko na yung phone ko and SIM ko para wala talaga magamit yung kumuha ng phone ko. As in, the listing na pwede nyo magawa sa cellphone ko is ibenta yung parts, pero the very essence of using it, no, shut the fuck off. Hindi mo yun magagamit. Hapon, April 15 yan. Doon ko lang natapos lahat ng transactions ko dun sa isa kong bank. Kasi sobrang hirap talaga ibalik ng online bank dun sa isang bank na yun. Unlike dun sa isa na super easy lang. Yun, kinuwento ko lang kung bakit, paano, I don't know. And then nakikita niyo naman nakapag-post ako ng mga dump, which is yun yung mga nangyari talaga nung wala akong cellphone. Sobrang hirap sa akin na wala akong cellphone as a vlogger and as a person who wants to capture everything going in my life. Kasi sabi nga ng boss ko, baka kailangan ko ng pahinga. Kasi yung mismong pag-scroll ko sa social media ko, it's like a work for me. Hindi dahil digital content creator ako, but also in my work, sa work ko talaga, na kailangan updated ako sa lahat. It drained me eh. It really drained me. I hope makarecover ako. I hope maano ko tong trauma na to, malabaran ko. And sana wala nang mangyaring masama. Matapang akong tao, pero dito sa Manila, ang petit ko tignan, ang bata ko tignan, ang hina ko tignan na sa probinsyana na lumaki sa gubatan, kailangan ko maging matapang. So, yun lang yung nangyari. Now, nag-iipon pa ako ulit. So, guys, next time, if meron kayo na encounter na tinapunan kayo ng sauce na fishball, ng ketchup, or kung ano-anong liquid sa damit nyo, wag na wag nyo gagalawin. Wag na wag yung papansinin nyo nasa paligid nyo. Bantayan nyo agad yung mga gamit nyo. Kasi at the end of the day, sarili mo lang yung tutulong sa'yo. May makuha man sila or wala, pansinin mo sila or wala, ikaw at ikaw pa din tutulong sa sarili mo. Ikaw at ikaw pa din ang magsisecure ng sarili mo. Kaya huwag ka dapat magkapakit sa iba. Hindi mo sila kilala dahil dito sa Manila, kanya-kanyang buhay talaga. And napakadaya lumaban ng ibang tao. Biruin mo, nagpapakahirap ka, nagpupuyat ka. Tapos sila magnanakaw lang. Grabe kayo. Pero I let Lord God do the karma. And na-let go ko naman na siya. Kailangan ko na din mag-move on. Andun pa din yung stress na kailangan ko pagtrabahuhan, kailangan kong bayaran pa din yon. And doon ako namamayat. Doon ako nai-stress. Hindi kasi talaga ako nagja-jeep. Hindi ako nagta-tricycle. Simula na nagkakotse ako kasi sobrang na-trauma din ako nung first year college ako na nabusuhan ako sa jeep. And no, hindi talaga. So, dito lang talaga ako sa Manila. Ulit ako napa-jeep and sobrang hirap. So yun guys, I hope you learned from my experience, life experience. And I hope I raised awareness. And sa mga susunod na henerasyon na magtatrabaho dito sa Manila, I know na marami akong viewers na estudyante. Please, please, please guard yourself, secure yourself, and make sure doon na kayo sa titirahan na safe. Kahit medyo mas mahal pa yon, yung babayaran mo kasi doon is yung convenience and safety, okay? Yan lang naman. And I hope everyone is okay. And don't forget to share this video. Let's spread awareness and be safe always. Thank you and have a significant day, everyone, still.